Hey, are you still up? I said, I already miss you. Wala lang akong maisip na sabihin. Reply niya, are you regretting your decision to date me? Napalunok siya sa tanong ni Kiefer. Be honest, Gail. It's fine with me. Dahil ako kahit 3 months lang ito, I will assure you, what you see is what you get. I will be a man every woman's dream. I don't want my parents know about us. Hindi na tayo teenager, Gail. Why? Is there a problem? Tanong pa ni Kiefer. Sa kanya, naalala ang sinabi noon ng parents niya na inayawan daw siya ng parents ng babaeng gusto ipakasal sa kanya ng lolo niya. So meaning, parents iyon ni Gail dahil sa mga skandal niya noon. Napapikit bigla si Kiefer. Get rest. Let's meet up tomorrow. Thursday pa lang bukas. Sabado at linggo lang ang usapan natin. Sagot niya dito pero hindi na ito nag-reply. Ibig sabihin lang hindi ito pumapayag. Napabuga na lang siya ng hangin. Ano bang tamang gawin ko? Tanong pa niya sa sarili, saka pa na pang nahiga sa kama. Bahala na, 3 months lang naman ito. Wala naman sa usapan namin na magpapakasal. After 3 months, maghihiwalay din kami. Pabuga ng hangin na wika niya saka pumikit na. Napahinto sa paglabas si Gail nang matanaw si Kiefer na pinagkakaguluhan sa parking ng mga teenager na estudyante. Kanya-kanyang pa-picture at pa-autograph. Talaga naman ito ang tunay na kilabot ng kolehiyala. Tirador ng mga minor. Sino ba namang hindi magkakagusto dito ay ang lakas nito makatrending sa mga outfit nito na pang K-pop. Sino mag-iisip na 39 years old na matandang hukluba na ito? Dinukot niya ang phone niya at nagsend ng text dito na mukhang na-receive naman agad ng binata dahil nakita pa niyang nag-excuse muna ito sa mga estudyante. Get out of here. Someone might see us. Hindi pwedeng makarating kila Papa na I'm dating you. Nakita pa niya ang pagbuga nito ng hangin. You want me to talk to them? Hell no. I'm already here. I want to see you. I know. I already saw you. Dahil sa reply niyang iyon, nagangat ng ulo si Kiefer at hinanap siya. 12 o'clock, front of you. Mauna na ako. Let's meet up sa cafe. Anya. Okay. Sagot naman ito na nakita niyang ngumiti bago nagpaalam na sa mga estudyante. Wala pa man lang kiss? Tura ni Kiefer na makaupo na ito sa harapan niya. Halos kadarating lang din niya at naka-order na siya ng pwede nilang meriendahing dalawa. Hindi ka ba busy? I am. Actually, I have a dinner meeting mamaya 6 p.m. Gusto lang sana kitang makita kahit sandali. I have 2 hours to spend with you. Napatitig si Gil sa binata na nakangiti. Ginagawa mo din ba ito sa mga naging study girlfriend mo? No. Busy kasi ako sa mga practice games ko before. At madalas, may laro kami. Saka si Marco madalas kong kasama sa mga free time ko. Sa dami ng flings mo at sex-partner mo, ibig sabihin hindi ka nababakante kahit isang araw lang. Pero wala kang time noong magseryoso. Sex lang talaga. Mataray na komento ni Gail. Bahagya namang natawa si Kiefer. Bata pa ako noon. Siyempre, huwag ka na mag-explain dahil malinaw naman na sadyang mael ka talaga. Well, I admit, pero hindi na ngayon. I doubt it. Taas kilay na ani Gail at tumawa naman si Kiefer. Believe it or not, ikaw na lang ang gusto ko makatabi ngayon sa kama. Pero syempre hindi ko ipipilit hanggang sa hindi ka willing. Pero I assure you na wala na talagang iba. Retired fuckboy na ako. Natawa naman si Gail sa term na ginamit ng binata. Ewan ko sa'yo. Iling na lang ni Gail saka kumagat sa waffles na nasa harapan niya. I heard about your parents declining my parents' proposal regarding in our fixed marriage. Napangat ang tingin ni Gail sa binata. I also heard na ikaw din pala ang babae na dapat matagal ko ng fiancé. Kung alam ko lang, edi sana hindi na ako tumakas noon sa meet up natin. Pwede bang wag na lang natin sabihin sa mga parents natin na tungkol sa usapan nating dating within 3 months? Maghihiwalay din naman tayo after ng 3 months, diba? Natigil sa pagkagat si Kiefer dahil sa sinabi ni Gail. Bakit ba napakadali para sa babaeng itong saktan ng puso niya? Wala ba siyang karapatang magseryoso sa buhay? Hindi ba kapanipaniwala ang mga sinasabi niya? Pinipilit naman niya iparamdam dito na seryoso talaga siya, kahit sabihin pang 3 months lang ang usapan nila. Wala naman siyang balak tapusin ng 3 months ang sinimulan niya. Ginamit lang niyang excuse ang lolo niya pero ang totoo, wala na siyang planong pakawalan pa ito.
Si Fiona, wala naman talaga na siyang feeling dito. Oo, nagulat siya sa biglaan nitong pagbalik pero ginamit lang din niyang dahilan si Fiona para mapapayag si Gil na makipag-date sa kanya sa loob ng 3 months. Pero ang tunay niyang agenda ay mapaibig talaga si Gil sa kanya sa loob ng 3 months sa kahit na anong paraan. Alam niya kahit hindi aminin ni Gil, meron na siyang space sa puso nito. Hindi pa lang talaga siguro ito aware kaya balak niyang palakihin ang space na iyon para sa kanya. Ngunit dahil sa pag-ayaw sa kanya ng parents nito, mukhang mag-aalanganin pa ang nasimulanan niya. Kailangan niyang mapaibig talaga sa kanya si Gil para magkaroon ito ng rason para ipaglaban siya nito sa sariling magulang. Dahil kundi, tsak niyang matatapos lang talaga ang relasyon nila sa loob ng 3 months. Dahil sure siyang susundin nito ang parents kaysa sa relasyong meron sila. Okay, kung yan ang gusto mo. Pero I'm not tolerating you. Doing some blind date again dahil gusto ng parents mo. Huwag mo akong gagalitin. Kayla, mabait lang ako pero kapag seryoso ako, huwag mo akong tinatakot, Kiefer. Baka ikaw magulat kapag ako ay nagalit. Nakasimangot ang manawika ni Gayla. Bigla namang napalabi ang binata. Pumayag na nga ako na mag-secret dating tayo. Hindi naman siguro masama na ipagdamot kita. 3 months lang naman kaya gusto ko akin ka lang. Ayoko na may ibang lalaki kang ide-date sa loob ng 3 months. I'm sure, pinababantayan na ni Lolo ang kilos nating dalawa. Sino nga ba ulit ang lolo mo? Ang lakas din talaga niya mag-playing Cupid. Tanda-tanda na niya. Iling ni Gayla. Rodolfo Guevara. Bantot ng pangalan? Ani Gail sabay dampot ng phone. Balak sana niyang usearch ang pangalan ng lolo nito nang makita ang pag-ilaw ng cellphone ni Kiefer sa ibabaw ng mesa. Fiona's calling. Tumaas ang kilay ni Gil sa kainis na ibinaba ang phone sa mesa. Sagutin mo, matawag ang ex mo. Let, kung ayaw mong tawagan ka niya, bakit nakasave sa phone mo number niya? At bakit alam niyang number mo? Napangiti naman si Kiefer na nangalumbaba pa habang nakikipagtitigan kay Gil. Ang ganda mo lalo kapag nagsiselos ka. Sasagutin mo ba yan? O dudurugin ko yung phone mo? Napaka-demanding mo kapag sa akin. Samantalang ikaw, ex na, nakasave pa sa phone book mo. Correction and objection. Kay mama niya nakuha ang number ko. Ibinigay ni mama dahil dumalaw siya sa parents ko kahapon. At sinave ko lang para alam ko kung sino tumatawag para alam ko kung dapat ko bang sagutin o hindi. Sanay na sanay ka talagang gumawa ng excuses, no? Ani Gil sa mabilis na kinuha ang phone ni Kiefer at sinagot ang tawag habang inilagay sa loudspeaker si Fiona. Saka ipinatong sa gitna ng table. Hello, Sugar? Thank you, sinagot mo. Sinanyasan ni Gil na sumagot si Kiefer. What do you want? And would you please stop calling me Sugar? Ayaw mo na ba akong tawaging Creamy? Just like old times? Pigil naman ni Gil ang matawa. Nagunwari siyang nasusuka nang mapatingin sa kanya si Kiefer na umirap. I'm busy, Fiona. Tell me what you want. Nandito ako sa police station. Nahuli kasi ako beating the red light. Inimpound nila ang kotse ko kasi nalimutan kong dalihin ang ORCR. Can you please help me? Matagal akong wala dito sa Pilipinas. Hindi ko na alam ang... I'm busy. I'm sorry. I can't help you. Tumawag ka na lang sa iba. Sagot ni Kiefer sabay off ng phone. Ang suplado mo naman? Ani Gale. Mukha ba akong MMDA para akong tawagan niya? Napakagwapo ko naman para hingan niya ng tulong. Natawa naman si Gale sa excuse ni Kiefer. Baka naman natatakot ka lang na magsulo kayo ni Fiona kasi baka bumalik yung Naputo lang sasabihin ni Gale nang mabilis na nakalapit sa kanya si Kiefer at hinalikan siya sa labi. Smack lang yun pero para siyang na-ground sa live wire kaya napahawak siya sa labi niya na napatingin dito. Wow ha? Kung makareact ka parang ngayon ka lang nahalikan. Ngisi ni Kiefer. Ngumuso naman si Gale. Nagulat lang ako. Mumusina ka nga muna bago ka manghahalik. Magkakasakit ako sa'yo sa puso eh. Tumawa naman si Kiefer sa sinabi niya. Kumunot ang noo ni Gale nang buksan niya ang blackmail box niya. Ilang years na din ang huli niyang bisitahin iyon. Ang dami ng mga emails sa akin niya. Kinuha niya ang laptop saka dinala sa kama saka isa-isang binasa ang mga emails niya. Saktong nag-request ng video call si Kiefer. Napangiti siya. Wala na ata talagang sawa ito sa pagmumukha niya. Kumain ka na? Tanong pambungad dito. Nakahiga na ako. Checking my block emails. Block emails? What's that? Takang tanong naman ni Kiefer. Some dirty stuff. You mean dirty jobs? Yes.
Bakit mo chinecheck? Akala ko ba hindi ka na tumatanggap ng mga ganyang trabaho? Hindi na nga. I'm planning to wipe it. I'm just checking around. That's all. Patingin nga. Bali wala namang ginamit ni Gail ang back camera para makita ni Kiefer ang ginagawa niya. What? 3 million kapalit para patayin ang asawa niya maluloko? Natawa naman si Gail sa reaksyon ni Kiefer. Lahat ng 546 emails na yan, puro ganyan ba ang offer? Yes. Yung iba mas malaki. 300k? Malakas ang tawa ni Gail nang mabasa ang amount na nakapatong sa ulo ni Kiefer. Sino ba yan? Ang kuripot naman. Ako kaya magbigay ng presyo ng ulo niya. 300k? My God! Nakaka-degrade. Ani Kiefer. Natuwa naman si Gail sa reaksyon ni Kiefer. Imbes na magalit at matakot, na-offend lang ito sa mababang offer. Kidding aside, magkano ang rate mo? Lowest? 1 million. Ilan na ang... Yan ba talaga ang pag-uusapan natin? Gusto mo bang alamin ko kung sino ang may-ari ng IP address na nagre-request ng kamatayan mo? Ngisi ni Gail. No, thank you. Saka na kapag tumaas-taas na ang presyo. Ngisi naman ni Kiefer. Parehas pa silang napakunutang noon nang marinig ang doorbell sa pintuan ng condo ni Kiefer. May bisita ka? Ganitong oras ng gabi? Hindi ko alam. Sige na, tatawag na lang ako. Huwag mong patayin kung ayaw mo, ikaw ang patayin ko. Natawa naman si Kiefer. Salosa mo, asawa ko. Sige, wait lang. Naglakad si Kiefer habang palabas ng kwarto nito hanggang sa makarating ng pinto at buksan. Kiefer! Awang ang bibig ni Gail nang malaglag ang phone ni Kiefer at sakto namang nakita niyang sinunggaban ng halik ni Fiona si Kiefer habang dire-diretsong pumasok sa suot na boxer ng binata ang kamay nito. Mabilis pa sa 4:00 napatalon sa kama si Gail at tinakbo ang closet at kumuha lang siya ng jacket at nagmamadaling nagsuot ng sapatos. Lintik lang talaga. Huwag kayong papahuli sa akin sa akto. Halos paliparin ni Gail ang motor patungo sa condo ni Kiefer. Sa basement, elevator na siya sumakay diretso sa floor unit ni Kiefer. Pagdating sa condo ni Kiefer, buti na lang hindi nakalak ang pinto. Narinig pa niya ang boses ng umiiyak na babae. Asawa ko! Bulalas ni Kiefer nang makita siyang pumasok. Napatingin naman siya kay Fiona na nakaupo sa sofa. Umiiyak. Wala itong saplot na kahit na ano sa buong katawan. Nagkalat sa labi at muka maging sa leeg ni Kiefer ang lipstick na gamit ni Fiona. Gusto niya magdilim ng paningin pero nagtitimpi lang siya. Maligo ka. Kudkurin mo yung uso mo at yan leeg mo. Kaasar. Angin niya sa binata na akmang lalapit pero pinigilan niya ito. At ikaw, magbihis ka nga. Magtira ka naman kahit konting pride sa sarili mo. Maligo ka na sabi. Sigaw na ni Gail. Nagkukumahog naman pumasok sa loob ng kwarto nito si Kiefer. Habang si Fiona naman ay tumayo sa kahuminto na sa pag-iyak at sinuot ang mga damit na hinubad na nasa sofa. Mukhang inilagay doon ni Kiefer. Ipaglalaban kong pagmamahal ko kay Kiefer. Sana noon mo yung ginawa. Hindi ngayon dahil tingin mo hayaan kitang manalo. Nakapamewang niyang turan. Nagtaas na mukha si Fiona at tumiratso ng tingin sa kanya. Kilala ko si Kiefer. Hindi niya kaya mag-stick sa iisang babae. 1 month lang ang pinakamatagal niya relasyon sa babae. Oras na magsawa siya sa'yo, ipagpapalit ka rin niya sa iba. Talaga ba? Pero gusto ng lolo niya na magpakasal kami. Si lolo din ang pumili sa akin noon. Anito, iba noon, iba ngayon. Mga bata pa kayo. Ngayon ibang usapan na pero syempre depende pa rin kay Kiefer. Hindi ako yung tipo ng babae na magmamakaawa sa isang lalaki para mahalin ako o makapag-sex. Hintayin mo muna pagsawaan ako ni Kiefer bago ko umigsana. Makukuha ko ulit si Kiefer at hindi mo ko mapipigilan. Anito saka nag-walk out at dire-diretso nang umalis. Inis naman pumasok ng kwarto sa game na sakto naman bukas ng pinto ng banyo at iniluwa si Kiefer na wala man lang saplot at basang-basa pa ang katawan. Ano ba yan, Kiefer? Tili ni Gail at mabilis na napatalikod. Sorry, hindi ko alam na papasok ka. I forgot to bring towel. Can you get me one in the closet? Utos pa nito na halata sa boss na bumalik ito sa banyo at isinara ang pinto. Inis na nagmarcha siya papunta sa closet nito at naghanap ng towel at nang makita, agad siyang bumalik sa pinto ng banyo saka nakasimangot na kumatok. Bahagyang binuksan ni Kiefer ang pinto at isinungaw ang ulo. Oh! Akmang bubuksan na ni Kiefer ng malaki ang pinto nang mabilis na nahawakan ni Gail ang doorknob at pinigilan iyon. Natuwa naman si Kiefer sa bilis ni Gail. Iba talaga kapag mayroong background ng army. Hindi mo kailangang buksan ng malaki ang pinto. Abutin mo lang yung towel.
Bakit ba? Subukan mo lang ipakita sa akin ulit yan. Uuwi na ako. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Akin na yan. Mabilis na wika ni Kiefer at inabot ang towel saka palang nakahinga si Gail na umalis na sa pinto. Paglabas ni Kiefer, may tapis na ito. Medyo nakabukol ang harapan nito kaya naiilang pa rin siya. Hindi ka ba naakit sa akin asawa ko? Tumaas ang kilay ni Gail saka namewang. Isipin ko pa lang na kung kani-kanino mo ginagamit yung kargada mo at kung sino-sinong babae naglalaro dyan sa katawan mo. Kinikilabutan na ako. Lumabi naman si Kiefer. I'm a good boy na. Ano pa bang gusto mo? Maligo ako ng holy water para lang maging malinis ako para sa'yo? Ngumisi si Gail. Magandang idea yan. Gail naman. Napabuga ng hangin si Gail sabay iling. Uwi na ako. Huwag ka na magpapapasok ng babae dito sa kondo mo kung gusto mong matapos ng maayos ang usapan natin 3 months. Taka lang. Mabilis na pigil ni Kiefer kay Gail na palabas na sana ng kwarto pero pinigilan ni Kiefer sa braso. Bakit uuwi ka pa? Dito ka na matulog. Nandito ka na lang din naman. Tumaas ang kilay ni Gail na nilingon si Kiefer. Anong akala mo sa akin? 7 years old na bata? Wala akong gagawin, promise. Parang batang ungot ni Kiefer na yumakap pa ng tuluyan sa braso niya. Wala akong katiwa-tiwala sa pagmumukha mo, Kiefer. Natawa naman si Kiefer ng umuso. Napangiti naman si Gail. Ang cute kasi nitong tingnan. Ang tanda na nito pero kung umarte akala mo'y teenager. Wala nga akong gagawin. Kahit rapin mo pa ako, wala pa din akong gagawin na ikagagalit mo. Napaisip naman si Gail habang nakatingin kay Kiefer na tuluyan ang nagpapakyut. Gustong matawa ni Gail habang pinapanood si Kiefer na mahinang humihilik sa tabi niya habang nakayakap din ito sa bawang niya. Totoong nagbehave nga ito at nakontento sa pagyakap-yakap at pakikipagchismisan sa kanya ng kung ano-ano. Mas nauna pa itong nakatulog. Bagamat alam niyang sinasadya nitong idikit ang kargada nito sa kanyang hita habang nakayakap sa kanya, nagpatay mali siya na lang siya pero kabado din naman siya. Deep inside dahil natitiyak niya sa sarili niya na oras na may gawin sa Kiefer, alam niyang hindi siya makakatanggi. Umangat ang kamay niya, tinaplos ang pisngi ng binata. Boyfriend na niya ang lalaki na sa harapan niya sa loob ng 3 months. Nagkaroon siya ng instant boyfriend na hindi man lang naligaw sa kanya at mayroong expiration date ang relasyon nila. Kung pwede lang i-request at kung hindi nakakahiya gusto sana niyang mas matagal pa sa 3 months. Kung pwede lang. Pero si Kiefer ang magde-decide noon. Gusto niyang patunayan ito sa kanya na karapat-dapat itong mahalin sa loob ng 3 months. At kung karapat-dapat ba niya ito ipaglaban sa parents niya. Ipaglalaban niya ito sa parents niya kung kailangan. Kung sigurado na siya. Kaya sa loob ng 3 months susulitin niya ang bawat oras na kasama ito. Gusto niyang maramdaman kung paano talaga magmahal ang isang Kiefer Guevara. Ang alat naman. Itlog na nga lang ang niluto mo, ang alat pa. Reklamo ni Gail habang kumakain sila ng breakfast. Oy, nag-effort na nga akong ipagluto ka, nagrereklamo ka pa. Ikaw ang unang babae pinagluto ko, no? Matuto ka naman mag-appreciate ng effort ng... Appreciate ko naman ang effort mo kaso lalagado naman ang kidney ko nito. Inaalala mo ang kidney mo pero ang puso ko, kunting-kunti na lang malapit nang mawala sa akin. Kumunot naman ang noo ni Gail na napatingala kay Kiefer na nakatayo sa tabi niya. Nang ilapag nito ang kape na hiningi niya, saka ito bumalik sa pwesto nito sa katabi din niya. Bakit? May sakit ka sa puso? Wala. Bakit sabi mo malapit nang mawala ang puso mo? Kasi bala ko nang ibigay sa'yo ng buong buo. Sagot nito sabay ngisi. Nahinto naman sa ere ang kutsara na isusubo sana ni Gail dahil sa sinabi ni Kiefer. Hindi ka ba kinilig? Tanong pa ni Kiefer na abot nga ang ngiti. Kinilabutan ako kaysa kiligin. My God, mutik na ako mawala ng malay tao. Natatawa na lang na wika ni Gail. Sumimangot naman si Kiefer. We need to try harder. Come on, bear with me. Gusto kong mag-worth itong relationship natin. Napangiti naman si Gail. At least hindi lang pala siya may gustong mag-work kung ano mang meron sa kanila. Sige, dahil nag-behave ka kagabi at nagpaka-wholesome ka, bibigyan kita ng reward. Name it, kahit ano. Ngunit na makita ang klase ng ngiti ni Kiefer, biglang may pumasok sa isip ni Gail. Bowel sex. It's a big no. Ang ngiti kanina ni Kiefer napalitan ng ibit, kaya napangiti si Gail. Bakit kayo mga lalaki sex na lang lagi ang importante sa inyo? Hindi naman sa ganoon pero aminin na natin ang totoo. Bukod sa love, sex ang second ingredients ng isang relationship between man and woman.
para mag-work. Normal lang namang gawin iyon ng mga taong nagmamahalan. Paliwanag pa ni Kiefer. So, sinasabi mo ba, lahat ng babaeng nakasex mo ay minahal mo? This time, si Kiefer naman ang nahinto sa pagsubo at sandali siyang nilingon. Ang alat pala talaga nitong itlog. Teka, pagluluto kita ng bago. Akman tatayo na sana si Kiefer nang pigilan niya ito sa suot na damit sabay ngisi. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Napakamot ng kilay si Kiefer. Triple kill ba? Ngisi pa rin ni Gayla. Napabuga naman ang hangin si Kiefer. Iba noon, iba ngayon. Seryoso na ako this time, so sana naman the feeling is mutual. Paano yan? Naniniwala kasi ako sa kasabihan na once a playboy, always a playboy. Muling napabuga ng hangin si Kiefer. Then, read my lips, asawa ko. Kapag playboy ang mga in love, kahit asin lalanggamin. Biro ni Kiefer sabay ngiti. Natawa naman sa Gail. Kaya palang alat nitong itlog mo. Now I know. I promise, hindi mo pagsisisihan na makapag-date sa akin sa loob ng 3 months. I'll make sure na hindi mo nagugustuhin na makapag-break pa sa akin. Talaga ba? Bakit parang hindi ako kinikilig? Low level siguro ang dopamine at oxytocin mo. Hayaan mo, patataasin ko yan araw-araw. Anito sabay kindat at bago pa siya makareact, nakanakaw na agad ito ng halik sa kanya. Napailing na lang siyang natatawa dito. 3 points. Mahina ang defense mo. Yan ang reward mo. Teka lang, lugi naman ako. Ulitin natin. Biglang reklamo ni Kiefer na mabilis ulit umupo at nagpipilit na mahalikan ulit siya. Panay naman ang ilag niya na tatawa-tawa pero sa huli, nahuli din siya nito at nasiil ng halik. Sigurado na ba kayong dalawa? Wala na bang atrasan yan? Tanong ni Marco habang magkakaharap sila sa isang table at magyaya ng early lunch si Kiefer. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa kanila sa April na may ngiti sa labi. Baka naman, tikim-tikim ka pa rin, Kiefer. Mag-isip-isip ka. Baka magkulay-pulay ang dilaw mong t-shirt. Biro naman ni April. Sumimangot naman si Kiefer na kinuha ang kamay ni Gail at pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Hindi na kailangan tikman. Natikman ko na. Lasang uulit. Biro naman ni Kiefer na hinampas naman ni Gail sa dibdib ang nobyo habang natatawa. Why do I have this feeling na hindi kayo magtatagal? Turan pa ni Marco sabay ngisi na umiiling. Alam mo ikaw, matuto ka magsimba linggo-linggo. Ipaligo mo na din yung holy water at gawin mong candy yung ostya ni Father. Parang batang wika ni Kiefer sabay irapan na tinawanan na lang ni Gail. Kapag nagdilang anghel ka talaga bro, lintik lang walang ganti. Malakas namang natawa si Marco na uminom ng tubig. Para kasing hindi ako sanay na magseseryoso ka sa babae. Baka hindi mo kilala ang karakas nitong si Gail. Mukha lang yung Borbidel sa labas pero ang totoo, si Annabelle yan. Biro pa ni Marco. Halos masamid naman si April at Gail sa biro ni Marco. Parang asarap mo itakwil na kamag-anak. Komento naman ni Gail na hindi malaman kung tatawa o maiinis sa pinsan. Pero sa huli natawa na lang din ang kindatan siya nito. Naku, pasalamat ka't guwapo ka eh. Huwag mo nang pansinin yan, asawa ko. Ganyan talaga kapag kulang sa buwan. Biro naman ni Kiefer. Puro kayo kalokohan. Kumain na nga lang tayo. Kakabagan na ako sa mga pinagsasabi niyo at saka anong oras na oh. Kailangan pa yata ni Gail na bumalik sa school. Ani April na napatingin naman sa Gail sa relo. Oo nga pala, nagpaalam lang siya sa mga co-teacher niya na sa labas kakain ng lunch. It's okay, maaga pa naman. Matutuwa sila tita kapag nalaman na may boyfriend ka na. Wika ni Marco. Napaangat naman ang tingin si Gail. Actually, hindi na nila pwedeng malaman na si Kiefer ang boyfriend ko. Ani Gail, sabay lingon sa nobyo na napabuga ng hangin. Bakit naman? Curious na tanong ni April. Let me guess, dahil ba sa nangyari scandal? Wika pa ni Marco. Alanganin namang tumango si Gail. Just tell me if you need help. Pwede kong kausapin sila tita. Gago lang ito si Kiefer pero believe it or not, he's way better than you think. Tura ni Marco. I love you bro. I really do. Madamdami namang wika ni Kiefer. Natawa naman si Gail sa kalokohan talaga ng dalawang ito. Handa ko namang ipaglaban si Kiefer, if ever. Pero hindi muna siguro sa ngayon. Diskumpiyado pa ako sa isang ito eh. Lalo pat merong umaaligid na Shrek. Tumawa naman si April. Takot na lang sa'yo ni Kiefer. Gail, kaya ikaw Kiefer, mayos ka.
Tulad ng sinabi ng baby boy ko, mukha lang Barbie doll yung si Gail pero si Annabelle talaga yan. Susundan ka niyan kahit saan kaya huwag kang paloko-loko. Hindi ako magsasalita ng tapos pero manood na lang kayo kung paano totoong magmahal ang isang Kiefer Guevara. Wika ng binata na hinalikan pa sa kamay si Gail na napangiti na lang din. Sinong tumatawag? Si Resto palang panay ng vibrate ng phone mo. Bakit ayaw mo sagutin? Tanong ni Kiefer habang nasa daan sila pabalik sa school at napansin na kanina patunog ng tunog ang vibrate ng phone niya na pinapatay naman agad niya. Not important. Kung hindi yan importante, titigil na agad yan. 1 hanggang 3 miss ko lang. Wika pa ni Kiefer habang nagmamaneho. Napabuga naman ng hangin si Gail sa kanapilitan na sagutin ang phone para wag nang pagmulan pa ng away nila ni Kiefer. Hello? At last, sinagot mo rin. I need your expertise. Napapikit si Gail. Ilang phone number na ba ang binoblock niya para lang wag itong makausap? Si Darlene Yuson, isa sa mga hired assassin na nakilala niya long time ago. Ito ang dahilan kung paano siya napasok sa ganoong uri ng trabaho. Iba si Darlene at iba siya. Si Darlene, literal itong pumapatay basta sa tamang halaga. Hindi ito nag-iimbestiga basta kapag may iniutos dito na patayin, papatayin agad nito sa tamang halaga. Sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng utang na loob rito at nangako siya na habang buhay niyang tatanawing utang na loob ito. Muntik nang mapatay ang papa niya noon. Mistaken identity. Buti na lang dumating si Darlene. Siguro kung hindi, baka napariwara na ang buhay niya. Naputol ang isang binti ni Darlene dahilan para makulong ito sa wheelchair. Noong una, nasasabayan pa niya at nakakaya pa niyang sabayan ang ugali nito pero later on, hindi na kinakaya ng powers niya ang kabaliwan nito. Ilan ang client ang pinasa nito sa kanya pero lahat dinedecline niya kapag hindi niya gusto. Hindi naman ito nagagalit nung una pero nung lumipas na, isinusumbat na dito sa kanya lahat at isinisisi na dito sa kanya ang pagiging lumpo nito. Hindi naman siya nagkulang sa suportang financial. Hindi rin naman ito kailangan manatili sa wheelchair dahil meron naman silang artificial legs na ipinagawa para rito. Kaya technically nakakalakad ito gamit ang artificial leg. Hindi na nga lang nito kayang gawin lahat tulad ng dati kaya kahit papaano nakokonsensya pa rin siya. Gusto nitong makapagkita sa kanya noon pa man pero hindi niya tinutugon ang mga message nito dahil alam niyang meron na naman ito magandang deal at malakihang racket. Kaya siya na naman ang kinukulit. Akala niya nakalimutan na siya nito dahil halos ilang taon na din itong hindi nagpaparamdam. Buwan-buwan nagtatransfer siya ng pera sa account nito, kaya hindi niya akalain na tatawag itong muli. Meron itong gustong ipatumbas sa kanya. Malaking halaga daw ang ibabayad sa kanya. Kung alam lang niya na si Darlene ang tumatawag nung una, hindi na niya sinagot. Hindi naman siya nagkulang sa pagtulong dito. Hindi pa ba sabat iyon bilang pagtanaw ng utang na loob? What do you want this time, Darlene? Narinig ni Gail ang mahinang pagtawa ng babae sa kabilang linya. Don't worry. No blood involves here. Meron lang kasi akong bagong client. Meet me at my house tonight. I will discuss. No more bot and no more lies. After this, hindi na ako mangungulit sa'yo, promise. Napabuga ng hangin si Gail. Okay, fine. This will be the last favor na gagawin ko for you, Darlene. Wika pa ni Gail saka nagpaalam sa kausap. Who's Darlene? Some old colleague. Care to tell? Napalingon naman si Gail kay Kiefer saka ngumiti. Gusto mo ba talagang malaman ang lahat-lahat ang tungkol sa akin? Ikaw ba ayaw mong malaman ang lahat-lahat tungkol sa akin? Natawa naman si Gail sa sagot ng nobyo. Okay, fine. I know you know me better than I know you. And it's unfair. Inabot naman ni Gail ang kamay ng nobyo saka pinagsaliko pa mga daliri nila. Hindi ka ba nata-turn off? Dahil I'm a hard killer before? Napalingon sandali si Kiefer saka sandali nag-isip. Magkaiba naman ang hard killer sa serial killer, di ba? Ang hard killer, pumapatay ayon sa pera. Ang serial killer pumapatay kasi doon sila masaya. Ikaw, masaya ka ba kapag nakakapatay ka? Kumunot ang noo ni Gail. Kung masaya ka na nakakapatay ka ng tao, then our relationship won't work. Pero kung pumapatay ka ng may basehan, I can understand that. Dahil minsan talaga kailangan magbawas ng masasama sa mundo. Napangiti si Gail sa explanation ni Kiefer. I also heard na dati kang police agent. So normal talaga sa'yo ang pumapatay ng masasamang tao. Napangiti si Gail. Siguradong si Marco ang nagsabi dito. Bakit ka nag-resign sa trabaho? Napabuga ng hangin si Gail. My parents asked me, so I agree. Nalukot ang mukha ni Kiefer. Yun lang? Ganun lang? Sumunod ka lang dahil gusto ng parents mo?
Tumango si Gail. Ikaw ba? Kapag nakita mo ang mama mo na umiiyak at nakikiusap na iwan mo na ang trabaho mo dahil delikado, hindi ba mahahabag ang damdamin mo? Napaisip si Kiefer saka tumango. Sabagay, may point naman pero kidding aside, hindi mo naman siguro ako iiwan kapag umiyak at iniutos sa'yo ng parents mo na iwan ako, di ba? Tumawa si Gayla. Huwag na muna nating isipin iyon. Meron tayong 3 months. Sulitin muna natin iyon. Pero alam mong hindi ako magsasettle sa 3 months lang, Gail. So ngayon pa lang gusto ko marinig ang sagot mo. Ang possessive? Oo na, okay? Hindi kita iiwan kung wala kang gagawing kalokohan. Pero ito ang tandaan mo. Kapag ako niloko mo, magkakamustahan kayo ni San Pedro. Natawa namang hinalika ni Kiefer ang kamay ni Gail. Ano pa bang hahanapin ko sa ibang babae na wala sa'yo? Sus, ayan tayo eh. Dinadaan mo ako sa mga bola. Wag ako, Kiefer. Kilala ko na ang karakas mo. Tawang-tawa naman ang binata. I pick you up later. Let's have dinner together. I can tonight. Imimit ko si Darlene. Can I come? Wag na. Hindi naman ako magtatagal doon. Meron lang kami pag-uusapan. Dirty job? Hula ni Kiefer. Nagkibit balikat si Gayla. Kota na ako dyan. Graduate na ako. Rest assured, no more dirty jobs, promise. Ani Gail na nagtaas pa ng kanang kamay. I love you. Tura naman ni Kiefer. Nakatitig lang si Gail kay Kiefer. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o kikiligin. Wala man lang reply. Sabi ni Kiefer at napangiti naman si Gail sa asal bata nito. Thank you. Malakas naman tumawa si Kiefer. Wala na bang itutodo yung sagot mo? Pag-isipan ko later, okay? Nahihiya ka lang ata eh. Sige, okay lang. Naniniwala naman ako sa saying na actions speak louder than voice. Pero minsan, gusto ko ring marinig syempre. Mabilis naman dumukwang si Gail at hinalikan sa pisngi si Kiefer na bahagya pang nagulat. Hey, don't do that kapag nagdadrive ako. Make it fair. Ngisi ni Kiefer. Agad naman ding nagnakaw ng halik ang binata nang pababa na sana siya ng sakyan nito nang makarating ng school. Noong una smoke kiss lang pero nang kabigi na siya ng tuluyan para mahalikan siya sa labi, hindi na siya nagpakipot pa. Agad din siyang gumanti sa mainit nitong halik. Kung hindi lang siya nag-aalala na may makakita sa kanilang estudyante, hahayaan na muna niya si Kiefer na magsawa. Umungol pa ito ng bahagya niyang itulak at nagmamadaling nagpaalam sa nobyo na napipilitan na din kumaway.